mga brands ng sasakyan na pinakamabenta sa Pilipinas ngayong 2026. Mr. D. At number 12, Geely. Ito'y kahit bagong pasok muli sa Campi TMA ranking sa ilalim ng direktang operasyon ng Geely Motor Philippines, nakabenta agad ito ng 2,464 units mula Enero hanggang Hunyo. Sumikat ang Geely dahil sa turbocharged performance, maraming technology features at competitive na presyo. Ang Coolray ang unang nagpakilala ng husto sa brand na ito. Nariyan din ang 7-seater na Okavango at ang bagong EX5 at EX5 EMI para sa electric at plug-in hybrid buyers. Interesting fact, pumasok ang Geely sa Philippine market noong 2019 at nakabuo na ng mahigit 30,000 local users bago nito sinimulan ang direct operations noong 2025. Ibig sabihin, hindi na lang ito basta bagong Chinese brand. May umiiral na itong malaking owner community na pwede maging pundasyon ng mas mabilis na paglago. At number 11, VinFast, na halos dumikit na sa Hyundai sa sales. Nakapagtala ito ng 3,142 units sa unang kalahati ng 2026. Kahanga-hanga para sa isang brand na purong electric vehicles ang pangunahing inaalok. Ang VinFast ay mula sa Vietnam at kilala sa paggawa ng EVs na dinisenyo para maging mas abot kaya ang ordinaryong motorista. Pinakakapansin-pansin ang maliit at boxy na VF3 na bagay sa city driving, masikip na parking at may ikling biyahe. At kamukha rin ito ng Suzuki Jimny. Ang porma, di ba? Kasama rin sa lineup nila ang VF5 at VF6 na mas practical para sa mga pamilya. Bakit ito napapansin ng mga Pilipino? Bukod sa zero tailpipe emissions, malakas ang dating ng compact EV dahil mas mura itong paandarin kapag may maayos na home charging setup. Ngunit dapat pa ring tingnan ng buyer ang charging access, actual driving range, warranty at availability ng service center. Sa EV, hindi lang presyo ng unit ang usapan. Mahalaga ang buong ownership ecosystem, lalo na sa service center. Number 10, Hyundai. 8 unit lamang ang lamang ng Hyundai sa VinFast kaya napakainit ng laban sa number 10. Umabot sa 3,150 units ang Hyundai sa unang 6 na buwan. Kilala ang Hyundai sa modernong design, comfortable interiors at mabilis na pag-adapt ng bagong technology. Sa Pilipinas, malaking sandigan nito ang Stargazer, isang 7-seater MPV na direktang kalaban ng Expander, Veloz at BRV. Patok din ang Creta para sa naghahanap ng stylish 5-seater crossover, habang ang tuson naman, Santa Fe, Palisade at Ioniq models ang nagpapakita ng mas premium at electrified side ng brand. Specialty ng Hyundai ang convenience at safety features sa family vehicles. May Stargazer variants na gumagamit ng Hyundai SmartSense driver assistance technology. Kaya dapat itong i-test drive ng pamilyang gusto ng futuristic na itsura at maluwag na cabin. Number 9, Kia. Nakabenta ito ng 3,364 units. Malaki na itulong dito ng Kia Sonet, ang compact SUV na naging pangunahing sales driver ng brand sa Pilipinas. Bakit sumikat ang Sonet? SUV ang porma nito. City-friendly ang laki at abot kaya kumpara sa maraming crossover. Kaya swak ito sa first-time buyer na ayaw ng sedan, ngunit hindi rin kailangan ng napakalaking sasakyan. Sa kabilang dulo ng lineup, meron ding Soluto para sa budget sedan buyer at Carnival para sa pamilyang naghahanap ng maluwag at mas premium na MPV. Ang Kia ay kilala sa bold Korean styling at feature-packed cabins. Interesting fact lang ha, sa unang kalahati ng 2025, mahigit 3/4 ng Philippine sales ng Kia ay mula sa Sonet.
Ipinapakita nito kung gaano kalaking pagbabago ang kayang gawin ng isang tamang modelo sa kapalaran ng buong brand nito. Number 8. MG na nakabenta ng 4,232 units. Bagamat British ang pinagmula ng pangalan, ang modernong MG ay pagmamay-ari ng SAIC Motor ng China. Popular ang MG dahil sa maraming kagamitan, attractive na design at competitive price. Ayon sa MG Philippines, nanguna sa Q1 ng 2026 performance nito ang MG5 sedan at MG ZS crossover. Dumagdag din ang MG HS Hybrid Plus para sa gustong subukan ang electric driving. Ang MG5 ay kilala bilang value for money sedan, samantalang ang ZS ay naging pamilyar na pangalan sa subcompact SUV market. Para sa maraming Filipinos, ang MG5 ay patunay na hindi na limitado sa Japanese, Korean o American brands ang pagpipilian sa mainstream car market dito sa Pilipinas. Number 7. Isuzu na nakabenta ng 6,323 units. Kapag diesel engine, negosyo, kargahan at long distance durability ang usapan, napakalakas pa rin ang pangalan ng Isuzu. Tatlo sa pinakakilalang sasakyan nito, ang D-Max Pickup, MUX SUV, Travis Light Duty Truck. Ang D-Max ay para sa buyers na nangangailangan ng pangtrabaho ngunit pwede ring pang family adventure. Ang MUX naman ay 7-seater SUV na kilala sa diesel power at long range capability. Samantala, ang Travis ay madalas makita bilang delivery truck, refrigerated van, utility vehicle at iba't ibang business conversion. Dito naiiba ang Isuzu. Malaki ang papel nito sa logistics, construction, agriculture at maliliit na negosyo. Maaaring mas kaunti ang units nito, ngunit mas maraming Isuzu ang direktang ginagamit para kumita at magpatakbo ng kabuhayan at negosyo. Number 6. Honda na nakabenta ng 6,600 units. Hindi ito ang pinakamalaking lineup sa bansa ngunit napakalakas ng reputasyon nito sa refined engines, enjoyable handling, resale value at dependable daily driving. Super solid talaga ng Honda. Ang City ang isa sa pinakakilalang Honda nameplate sa Pilipinas, habang ang BRV ang mahalagang 7-seater para sa family market. May Brio para sa compact hatchback buyers, HRV at CRV para sa crossover fans at Civic para sa gustong pagsamahin ang practicality at performance. Ayon sa Honda Philippines, naging top-selling model nito ang BRV at nakakuha rin ito ng 5-star ASEAN NCAP rating. Sa isang fuel company run kasama ang Automobile Association of the Philippines, umabot sa 24.71 kilometers per liter ang 1.5V CTV variant. Yan ang dahilan kung bakit malakas ang appeal ng BRV. Sa pamilya lalo nang gusto ng 7 upuan ngunit ayaw ng sobrang bigat o laki ng tradisyonal na SUV. Number 5. Nissan na nakabenta ng 6,921 units. Sa Pilipinas, kilala ang Nissan sa matitibay na pickup at SUV, pati na sa comfortable ride at intelligent safety technologies, at syempre sa kanyang malamig na aircon. Kabilang sa pangunahing models nito ang Navara Pickup, Terra 7-seater SUV, Almera Turbo Sedan, Urvan at Patrol. Ang Navara ay popular sa mga buyers na gustong pagsamahin ng work capability at mas komportableng ride. Ang Almera naman ay kakaiba sa subcompact sedan segment dahil gumagamit ito ng 1-liter turbocharged engine at may Nissan Connect features pa ito sa ilang variants. May kicks at X-Trail din na gumagamit ng e-power. Electric motor ang nagpapaandar sa gulong habang gasoline engine ang generator. Parang EV ang response, ngunit hindi kailangang isaksak.
bagay sa buyers na hindi pa handang lumipat sa full battery EV. Number 4, Ford, na nakabenta ng 7,435 units. Kung pick-up at SUV ang gusto ng Pilipino, napakahirap hindi isama ang Ford sa pagpipilian. Ang Ranger ang pinakamalaking sales weapon ng brand. Noong 2024, nakabenta ito ng 13,812 Rangers at nanguna sa retail performance ng Ford Philippines. Kasama rin ang Everest, Territory, Bronco, Explorer at Mustang. Ang Ranger at Everest ay sikat dahil sa muscular design, diesel capability, malaking road presence at variants na pwedeng pang negosyo, pang araw-araw o seryosong off-road. Interesting fact, meron ng Territory Hybrid ngayong 2026 price list ng Ford Philippines. Tanda na kahit ang brand na kilala sa trucks at performance vehicles ay mabilis nang pumapasok sa electrification. Gayunman, ang lakas pa rin ng Ford sa Pilipinas ay nakaugat sa dalawang bagay, Ranger at Everest. Number 3, Suzuki, na nakabenta ng 9,262 units at 4.53% share sa CAMPI TMA sales. Ang specialty ng Suzuki ay compact, practical at fuel-conscious vehicles na bagay sa masisikip na kalsada at budget ng maraming Pilipino. Ang Espresso ay popular sa first-time owners dahil maliit, madaling iparada at abot kaya. Ang Desire Hybrid ay para naman sa sedan buyer, habang ang Ertiga Hybrid at XL7 Hybrid ay nag-aalok ng 7 seats para sa pamilya. At syempre, ang Jimny, ang maliit ngunit tunay na 4x4 na may cult following dahil sa boxy design at off-road capability. Kasama ako sa fan nito. Sa 2026 lineup, mas malinaw ang direksyon ng Suzuki patunging electrification. Desire Hybrid, Ertiga Hybrid, XL7 Hybrid at Fronx Hybrid. Hindi man pinakamabilis o pinakamalaki ang Suzuki, alam nitong maraming Pilipino ang naghahanap ng isang sasakyang madaling gamitin, matipid at sapat para sa totoong pang-araw-araw na buhay. Number 2, Mitsubishi, na may napakalaking 36,321 units, mahigit 4 na beses ng sales ng Suzuki. Ang brand ay matagal ng bahagi ng buhay Pinoy, mula L300 na pangkabuhayan hanggang sa Montero Sport na paboritong family SUV. Pinakamalaking bida ang Expander. Noong 2025, ito ang naging best-selling vehicle sa buong Pilipinas matapos makapagtala ng 28,081 units at bahagyang malampasan ang Toyota Vios. Patok ito dahil 7-seater, mataas ang ground clearance kumpara sa karaniwang MPV, maluwag at mas madaling i-drive kesa sa malalaking truck-based SUVs. Kasama rin sa lineup ang Mirage at Mirage G4, X-Force, Destinator, Montero Sport, Triton at L300. May malalim ding local connection ng Mitsubishi ha. Ang Mirage G4 at L300 ay ginagawa sa planta nito sa Santa Rosa, Laguna. Noong 2026, nito lamang naabot ng L300 ang 900,000th local produced unit. Isa sa malaking patunay kung gaano ito katagal nagsilbi sa negosyo at transportasyon ng mga Pinoy. And at number 1, Toyota. Sa unang kalahati ng 2026, nakabenta ang Toyota Motor Philippines ng super daming units, and it's around 100,909 units. Katumbas ito ng halos 49.33% ng buong CAMPI TMA market. Sa madaling salita, halos isa sa bawat dalawang sasakyan na naibenta ng members ng brand ay Toyota. Imagine, 1 out of 2, kalahati, kanilang benta. Bakit nga ba napakalakas ng Toyota?
Una, napakalawak ng lineup. May Wigo, Vios para sa city driving, Raze, Yaris Cross, Corolla Cross at Fortuner para sa SUV buyers, Avanza, Veloz, Innova at Zenix para sa pamilya, Hilux at Tamaraw para sa negosyo at Hi-Ace para sa transport at tourism operators. Malawak din ang dealer at service network nito. Mataas ang tiwala sa parts availability at resale value at malalim ang local manufacturing footprint nito. Sa 82-hectare Toyota Special Economic Zone sa Laguna, ginagawa ang Vios, Innova at Tamaraw at may annual production capacity na humigit kumulang 60,000 units. Ang Vios ay matagal ng paborito ng private owners, taxi fleets at driving schools. Ang Hilux kilala sa negosyo at matitinding trabaho. Ang Innova naman parang extension na ng tahanan para sa maraming pamilyang Pilipino. Kaya ang tunay na lakas ng Toyota ay hindi lang isang bestseller. Ito ay kakayahang mag-alok ng sasakyan para sa halos bawat uri ng Pilipino. Ganyang kalupit ang Toyota. Mula sa abot-kayang city cars hanggang sa pickups, family MPVs, hybrids at full EVs, malinaw na mabilis nang nagbabago ang panlasa ng mga Pilipino. Pero sa ngayon, nananatiling napakalayo ng lamang ng Toyota. Habang ang Mitsubishi ang pinakamalapit na humahabol, pero malayo pa rin talaga eh. So guys, kayo, alin ba sa 12 brand na to ang pinagkakatiwalaan mo? I-comment nyo naman below at talaga bang matitibay ang mga to? At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. Hihi. Mag-subscribe, like, share, and comment na lang ha. Goodbye guys!